Hello! Yon! Kamusta po? Very special guest parati po natin kasama dito sa channel. Social Media Soup, Sir Paul Farol. Kamusta, sir? Okay naman. So, eto, ano ba ang pinakamainit na balita ngayon sa politika? Yun daw, impeachment kuno ni Vice President Sara Duterte. Nag-react na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nag-react na si PBBM, sinasabi niya she doesn't deserve to be impeached. Yung House din nagsabi, hindi walang ganyan. Kayo sir, anong tingin nyo? Posible ba itong sinasabing impeachment daw ni VP Sara? Posible sila maghain ng resolution to initiate impeachment. Ang tanong kung gagala yan. Gagalaw. Oo, kasi siyempre ang nagbabastol dyan yung House Speaker, kung sino yung pinakamaraming supporters na nagbabastol dyan. Pero siguro sa level na yan, baka presidente din ng mag-ano. Pwede rin. Diba? Pag sabihin ng presidente, ayaw ko niyan, hindi din gagalaw yung mga congressman. Posible din yun. Kahit gusto ng speaker, diba? Pwede din yun. Pwede rin yun. So tingin mo, mahihirapang umandar sa kamera yung kung meron mang impeachment na ipapile? Hindi nila ba itatabo yan kung siyempre, kapag bumalaw na yung mga congressman sa on the ground, mararamdaman mo kung merong perang gumagalaw dyan, kung may anong usap-usapan dyan, kung merong, di ba, mararamdaman nga yan. And siyempre, tinitimbang nila, mararamdaman, siyempre, magagalit din naman yung sa kampo ng mga Duterte. Diba? Sakaling, kung merong mag-agree o may sumama doon sa ipa-file nitong Makabayan Group siguro kung magpa-file man sila. Pero ito kasi, meron kasi mga lumalabas na itong mga galaw para sa impeachment o pag sisira kay Sara o ano, galing daw sa either sa Malacanang o sa House Speaker, parang nakikipag-konsyaba ba sa Makabayan Black o parang lumalakas daw tuloy yung Makabayan Black. Ano ba sa tingin nyo yung nangyayari dyan? Ang nadidinig kong naratibo ngayon, yung kwento na lumalabas, is malakas ang loob ng Makabayan Black na madodominate nila ang politika ng bansa. Lalo na sa pagdating ng 2025. No? Kasi, parang bumalik kasi tatlo na lang sila. From 6, from marami. Ayun, tatlo na lang sila. Pakunti pa ng pakunti. Feeling nila parang, kakampi namin. Parang pinoproject nila Marcos administration, si House Speaker, kakampi namin yan. Parang gano'n. Pinoproject nila yon. Pinoproject nila yon. Pero ano ba narinig mo? May katotohanan ba yon o? Malabo yun kasi eto merong online poll kasi na ginawa. Nakita natin yung online poll na yun. Tinanong yung mga 12,000 people from all over the country kung payag pa sila dito sa Gabriela, sa AK, sa Kabataan, at kung ano pa, no? Yung mga party list na Makabayan Black. Kung gusto pa nila itong kung gusto nilang, ang tanong gusto ba niyong matanggal ang Makabayan Black? Ang sagot po ng 1,400 na tao ay yes, gusto nilang tanggalin ang Makabayan Black. Ilang percent yun? Ha? Ilang percent? That is 98%. 98% of the votes. Small section unanimous of 12,000 talaga. respondents. So pwede silang mag-ingay-ingay. Kaya siguro nag-iingay. Kaya mga ganyang groups kasi nag-worry sila na baka tuluyan silang matanggal sa Kongreso. Parang gano'n, no? Or baka ang pinoproject nila sa mga funders nila abroad, mga funders dito, no? Ayun, nasibak namin yung confidential funds ni Sara. Ang galing namin. Baka naman. Pwede nyo na kami bigyan ng pantakbo sa 2025. Tapos mag-impeachment na kami. So yun ang inaano nila. Pinoproject na napakalakas nila kahit konti lang sila. Tsaka siguro, ganun din nila ina-attract yung nasa oposisyon. Kapag galit kila Marcos o galit kila Duterte, I mean. Diba? Parang, kumampi na kayo sa amin, magpa-file kami ng impeachment na gano'n. Pero, according nga dun sa poll nyo, majority ng Pilipino ay gusto na silang maalis sa ayaw na sa kanila. Sila, ang sinasabi, parang sinusupa talaga itong mga Kabayan Black. Kilala na sila kung ano sila. Ayun. Ako sinasabi ko nga, dun sa issue ng confidential funds, mas nagigets ko kung para saan gagamitin, pero syempre kung constitutional man yan o hindi, syempre
korte na magsasabi nun. Oo. Pero ako, naniniwala naman ako, with or without confidential funds, kaya namang ng gobyernong ito, ng admin na ito, na gawin yung objectives niya, na pahinain at totally mawala na itong insurgency at magkaroon na ng lasting peace. Medyo yung pagtanggal sa confidential funds sa DepEd, ano yan, napansin yan ni Senator Bato. Ano sabi ni Senator Bato, kayong mga teachers at administrators, siguraduhin nyo lang na hindi kayo mai-infiltrate ng communist terrorism. Kasi wala ng confidential funds na babantay, no? Mas hirap lang yung trabaho dahil nawala yung confidential funds. Siyempre, ang military natin, ang police natin, sobrang dedication yan, matanggal lang ang communist threat sa atin. Yun nga. And, kumbaga, hindi masyadong nababalita yung mga magagandang news na yung mga malalaking military fronts ng mga left ay isa-isa nang nawawala, di ba? Sa Samar na lang yata meron sila, paliit pa ng paliit. At kaya nga yung bansa natin nakakapag-focus sa mga external threats kasi yung internal ay unti-unti ng marami ng bumabalik loob sa gobyerno. So yun ang gustong balita na takpan ng mga ayaw pa ng kapayapaan, ayaw pa ng maayos yung problemang ito. Pero ito may warning na binigay na ang recruitment drive nila ito tumataas ngayon. At pagdating ng Disyembre, itong December, meron sinasabi na maraming aakyat ng bundok ng mga recruit. Sasampa na raw sa armadong kilusan ng mga kabataan na to. Itong December daw yan. Kaya, ang mga magulang ko dapat bantayan yung pumaligid. Pag nag-iba po ng ugali, alam nila kung ano yung sinasabi na ibang-isa, may mga gano'n, no? Kasi nakita nyo dyan, ako, senyalis na yan. Sumangkunin na kayo sa police, sumangkunin na kayo sa military. Ito po ang pinag-uusapan natin dito, hindi po sa politika, hindi sa admin, sa oposisyon, kahit ano po ang pininiwala, kahit sinong presidente na sinusuportahan nyo, wala pong problema yan. Pero, syempre, ang ayaw po natin, yung pong mga armed struggle, yung nakikipag-barila, nakikipagpatayan sa kapwa nating Pilipino, sarili nating militar, pulis, yun po yung ayaw natin. Kaya maganda bantayan nga po ang inyong mga anak. Para kung ayaw nyong magaya doon sa, nakita natin yung mga magulang ng mga, di ba, yung mga namundok, tapos yung iba, nakakaawa yung mga nanay. Merong matinding balita. Merong isang bata na UPLB, sumampa, patay. Yun, nakakaawa. Ito, parang ilabas pa lang yung balita this coming week o next week yata kung ano talaga nangyari. So, yun, nakakalungkot. Nasa huli po ang pagsisisi. So, sana po, bantayan po natin. Ito po, beyond the issue pa to ng politika, kung maka Duterte ka man, maka Leni ka man, maka Marcos ka, kahit saan ka, yung po mga anak natin, yan po ang pinakamahalaga. Kaya bantayan po natin para po, wala namang masama na maging vocal sa social issues, pero pag umaabot na po sa ganun, syempre, delikado na po kasi buhay na nila yung nakataya. So, Sir Paul, meron pa kayong dadagdag? Okay na ako. Okay, thank you very much. So, follow Sir Paul Social Media Soup. Thank you very much, Social Media Soup, Paul Farol. At sa next vlog po natin, abangan nyo po, I'll keep you updated. Thank you very much, guys. Bye-bye. Bye-bye.